Nagsimula na nitong Lunes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, sinabi po ng prosecution panel na patutunayan nila ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng wala umanong pananagutan. Sagot naman ng depensa, wala umanong ebidensyang makapagpapatunay nito. Nagkaroon din ng pagtatalo sa umpisa pa lang ng trial dahil sa pagluklok kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng trial sa halip na si Senate President Sherwin Gatchalian. Narito ang aking report. The chair has already Mr. ruled. President, before you rule, The chair has Senator already Pia wants ruled. to Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano ilang minuto lamang matapos simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Lunes ng hapon. Binuksan kasi ni Gatchalian ang nominasyon kay Senator Francis Escudero para maging presiding officer ng paglilitis na karaniwang ginagampanan ng Senate President. Tinutulan nito ni Cayetano dahil hindi anya sang-ayon sa saligang batas. after the 30 weeks, we'll end up in the Supreme Court kasi kune-question natin kung tama ba kung sinong nag-preside. Sa kabila niyan, naihalal si Escudero bilang presiding officer ng trial matapos sa pumabor ang 12 senador. Sa pag-usad ng trial, nilinaw ni Escudero na mananatiling 16 na boto o 2/3 ng kabuang senador ang kailangan para makonvict ang bise. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it. Sa kabila yan ng pagkakaresto kina Senador Jingo Estrada at Rodante Marcoleta dahil sa kasong pandarambong at ang pagtatago ni Senador Ronald De La Rosa na pinaghahanap ng International Criminal Court o ICC. Kasunod nito, formal nang humarap sa impeachment court ang 11 miyembro ng prosecution. Sa kanilang opening statement, iginit ng prosecution panel na ebidensya ang kanilang ipipresenta sa pagdinig at hindi chismis. Story about power exercised without accountability. Story about public trust betrayed. Story about public office that stopped answering to the public. Gate pa ng prosecution, Walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Walang vice presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. sagot ng depensa sa kanilang opening statement. Sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o aligasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Kaugnay naman sa selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax documents ng bise at asawa niya si Manasseh Carpio, naglabas na ng desisyon ang impeachment court sa kalalagyan nito. The court is not yet in custodia lehis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party. Naglabas ng sabpi ng impeachment court sa mga kinatawan ng bangko kung saan may account ng bise at para sa bank records ng kanyang asawa. Naglabas din ng sabpi na laban sa dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation na sina Attorney Jeremy Lotok at John Mark Calilong na pawag mga iharap na testigo ng prosekusyon. Magpapatuloy ang impeachment proceedings Martes, July 7 alas 2 ng hapon at inaasahan na ang pagpresenta ng ilang testigo na magkabilang panig. Ace Cruz, Newslight.